Gaano katotoo na itong NLEX, itong Converge Fiber Access ay pinag-iisipan daw kung kukunin nila itong si Encho Serrano. Nakita kasi ng karamihan na itong si Encho Serrano daw ay nanonood na doon sa likod ng bench ng Converge Fiber Access. At alam naman natin na itong si Encho Serrano ay matagal na napapabalita na lilipat dito sa Converge. Ang balita natin ito si Encho Serrano, yung contract nito doon sa MPBL ay meron niyang option na pwede siyang lumipat sa PBA, parang mag-opt out. Yun nga lang, kapag ito lilipat sa PBA, yung rights nito ay nandun pa rin sa Phoenix Fuel Masters. So, kinakailangan mag-trade muna itong Converge para dito sa rights ni Encho Serrano. Hindi naman siguro magiging problema yun. Sa tingin ko, second round draft pick pwede nang ipalit ng Converge para dito kay Encho Serrano. At kapag yan nangyari, makakapaglaro na to dito sa Converge Fiber Xers. Pero ang tanong, kailangan pa ba ng Converge ito si Serrano? Kasi kung titignan natin ngayon yung lineup ng Converge, ang problema nga dyan, hindi na masyadong nabibigyan ng playing time itong si Juan Gomez de Leaño. Dahil nga madalas ginagamit si Archie Concepcion at si MJ Garcia. So kung sakasakali, ganyan talaga magiging problema dito sa Converge Fiber Xers. Baka masobrahan sila ng mga guards at kulang pagdating dito sa mga minuto na available para do sa mga players. Kaya sa tingin ko, isa yan do sa mga pag-iisipang mabuti ng management dito sa Converge Fiber Xers. Alam natin na dapat maging, sabi nga ng mga analyst, dapat maging priority nila talaga dito ay itong si Juan Gomez de Leaño pagdating sa playing time. Pero mukhang sabi nga nila kung dadagdag mo pa dyan to si Encho Serrano, kahit mahusay na player yan, mababawasan ng playing time to si JGDL at baka maka-apekto yan dito sa Converge. Kaya isa to sa mga pag-aaralang mabuti ng Fiber Xers kung idadagdag pa nila itong si Encho Serrano sa lineup nila. Ang isa pang napapabalita, baka daw itong Magnolia Hatcha sa isa doon sa mga teams na interesado na ma-acquire itong si Mikey Williams. Alam natin na 1-year contract lang yata ang binigay dito kay Mikey ng Converge at baka matapos na yan pagkatapos ng season ng conference na to. So gusto raw ng Magnolia na ma-acquire itong serbisyo ni Mikey Williams para madagdag doon sa backcourt nila. Dahil so far sabi ng mga observer parang hindi daw bagay o hindi masyadong nagiging maganda yung laro nitong si Juan Gomez de Leaño pagkasama to si Mikey Williams, parang wala silang masyadong chemistry. So baka mas babagay kung ito si Mikey Williams ay mapunta sa Magnolia Hotshots na naghahanap ngayon ng isa pang scorer bukod dito kay Jerome Lastimosa sa backcourt. Kung sa bagay, kung salary naman pag-uusapan, hindi yan problema dahil kaya namang ibigay ng SMC yung hinihingi nitong si Mikey Williams. Kaya naman sa tingin ko baka isa to sa mga bagay na pwedeng mangyari talaga. Kailangan lang natin tignan kung ito'y matutuloy dahil syempre kung ikaw naman itong Converge Fiber Xers, gusto mong siguraduhin na talagang makukuha mo yung mga kinakailangan mo talaga. Dahil syempre kung ikaw naman itong Fiber Xers, hindi magiging madali yung gumawa ng trade sa Magnolia. Dahil syempre Magnolia gusto niya siguraduhin na hindi lang magaling yung plan na makukuha nila pero pang long term din. Kaya ang magiging usapan dito, sinong ibibigay ng Magnolia kapalit nitong si Mikey Williams. Dahil yan yung magiging matinding usapan ngayon. Dahil kung pag-uusapan natin yung long term, medyo 35 nitong si Mikey, baka hindi na masyadong magtagal sa PBA. Kaya yan siguro yung iniisip din ng Magnolia. Kung sakaling magkaroon ng kasunduan itong Magnolia at itong si Converge Fiber Xers, magiging maganda sa lineup ng Magnolia, Mikey Williams. Dahil alam natin na isa yan dito sa mga magagaling talaga ng mga scorers pagdating dito sa pakikipaglaro sa PBA at clutch player yan.